Hi, good day mga kapoli. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-condition ng polymer clay bago kayo gumawa ng mga crafts ninyo. So, basically, ito lang yung ginagawa ko. Hinihimay-himay ko lang siya ng maliliit para mas madali siyang i-knead mamaya. Kasi medyo matigas yung clay ko. Matagal-tagal ko na rin siyang na-store eh. So, ayun, kailangan na talaga siyang i-condition. So, ano ba ang purpose ng conditioning? Para syempre, pag nag-bake ka ng polymer clay, hindi siya magbe-break, hindi siya brittle, magiging siya, flexible. So, for sure may magtatanong, bakit nga ba nagiging matigas yung clay mo? Or bakit pag habang tumatagal, lalo siyang tumitigas? Depende kasi yan sa pag-store natin ng clay. Ang clay kasi tumitigas yan kapag nalalamigan or na sumisingaw or talagang matagal mo na siya na-store kasi nga yung oil niya na-e-evaporate or na-absorb ng mga containers. So, I suggest na ilagay niyo yung mga polymer clay niyo sa mga airtight containers or kahit sa mga ziplock. Pwede na yon. So, sa pagdinid ng clay, kailangan mo dito ng tiyaga at saka ng matibay na wrist kasi masakit siya sa kamay lalo na kapag tumatagal. So, meron akong ginagamit na tool ito which is the acrylic roller para mas mapadali yung pagmamasa natin ng clay. Ayan, para lang tayo nagbe-bake, 'di ba? Pero ayan, kung meron naman kayo nung pasta machine, mas maganda, mas madali yung pagni-knead natin at pagkokondisyon ng clay. Siyempre kung nag-start pa lang kayo, wala pa kayong mga tools, pwede naman kamay lang ang gamitin or kahit anong bagay na pwedeng ipang-roll. So, uulit-ulitin mo lang naman yung pagmamasa dun sa clay hanggang sa makuha mo yung proper na texture. So, ayan, kino-continue ko lang siya, tinutuloy-tuloy ko lang kasi hindi pa siya gano'n ka-conditioned. So, ayan, ifa-fast forward ko na kasi medyo mahaba pa din talaga tong video na to. So, ayan. Ngayon, susubukan naman natin i-stretch test. So, ayan, medyo matigas pa siya. Hindi pa siya ganun ka-flexible. Dapat kasi pag pinuno natin yung polymer clay, dapat flexible na siya. Hindi na siya matigas. So, ayun, continuous lang tayo sa pag-condition. Medyo matagal pa to guys. So, stay tuned lang. Tsaka, pag ininid nyo siya sa kamay, mas maganda siya kasi alam nyo yung init ng kamay natin. Mas madaling lumalambot yung polymer clay kasi na-activate yung mga natutulog na oil. Pero if ever meron naman kayong clay softener, pwede nyo naman gamitin yan. Siyempre, para mas mapabilis natin yung pagkokondisyon natin sa clay. Pero tatandaan nyo, konti-konting patak lang ang ilalagay natin na clay conditioner kasi hindi pwedeng sumobra. So, pagkalagay nyo ng clay softener, tuloy-tuloy lang, ininid nyo siya. Medyo may kalagkitan siya, pero tuloy-tuloy nyo lang yung pag-ninid. Kasi ma-absorb din yan ng clay maya-maya. Okay, so ito na yung susunod kong stretch test. Matigas pa rin siya, pero unlike kanina, medyo na siya ngayon, medyo malambot na yung clay. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-knead hanggang sa mapalambot natin siya. Yan, pag pinipisil-pisil ko siya, malambot na siya, pero nakukulangan pa ako eh. So, dadagdagan ko pa to ng clay softener. Pero ito last na to paglalagay ko. Kasi pag nilagyan ko pa yan sa susunod, for sure, magiging malagkit na siya at mahirap nang i-kondisyon. Okay, so this time, ito na yung last kong stretch test. So, titignan natin kung naging stretchy ba siya, naging flexible ba siya. So, ayan, ito yung consistency na hinahanap ko. So, dapat maging ganito yung polymer clay ninyo. Para sa akin, okay na to. Pwede ko na siyang gamitin. Hindi na yan for sure, hindi na yan magbe-break. Ayan. So, ayan, stretchy na siya. Nakuha ko na yung gusto kong lambot nung polymer clay. Hindi na tayo pwede lumagpas pa sa sobrang lambot kasi pag sobrang lambot naman, nagkakos din siya ng breakage sa paggawa sa mga ginawa niyong craft. So, masasayang lang. So, dapat katamtaman lang tsaka saktong lambot lang ng polymer clay ang i-achieve natin.
Ayan, tapos na tayo sa pagko-condition. So, stay tuned sa next topic natin. Bye!